Kapulong Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Mayo at 3. Mayo at 2. Bukas sa Mayo at 3. Araw ng Huwebes, regular broadcast day ng Wealth of the Nation series. Tayo po ay nasa episode number 63. At ang ating pong papaksayin ngayon ay ang mainit na usaping patungkol sa ating ATM. At syempre mamaya tayo sasamahan ni Dato Dimagiba. Talagang di magigiba yan. Napakatibay. Dato Dimagiba. Tayo tatawagan natin siya dahil nais niya magbigay ng magpahayag ng reaksyon hinggil po dito sa mga kaganapan, mga development na atin pong ibinabahagi sa tuwing nagbo-broadcast ang WOTN maging sa mga bulletins na atin pong pinakakawalan. Gulad ng dati, ang ating agenda ang Wealth of the Nation series ay isa pong self-funded, crowd-funded, meaning ikaw, ako, tayong lahat ay nagtutulong-tulong upang maihatid ang programang ito. Kaya kung kayo nagigiliw, na-appreciate ninyo ang aking ginagawa, maaaring lamang po maipakita ninyo ang inyong appreciation sa pamamagitan ng pagbibigay, tulong. Ang aking pong bank account number ay naka-flash na po sa inyong mga screens. At ang yan po ang inyong gagamitin, ang aking full name at telephone number kung kayo po ay magpapadala sa alinmang mga money remittance services dito man sa Pilipinas o sa abroad, tulad ng mga sumusunod, Cebuana, Luwilier, WU, Palawan, at mga MoneyGram. Ayan, no? At syempre, pinasasalamatan ko po ang lahat ng mga past donors, past contributors ng Wealth of the Nation series. Syempre, hindi ko na po muna maisa-isa ang lahat dahil ako po talagang na-overwhelmed. Dito po sa naging resulta ng ating pangungulekta ng ID. So, maraming salamat po. Alam ko namang alam ninyo kung sino kayo at for the past months, iniisa-isa ko po kayong pasalamatan. For this time lamang po, ay hindi ko na ipasok o na-enter yung inyo pong mga pangalan. So, paumanin po. Ngayon pa man, ako po nagpapabot ng pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at tumutulong sa Wealth of the Nations. At mangyari lamang po, ako po nakikiusap sa mga nagsasubmit ng ID at na mag-subscribe lamang po sa youtube.com/Tony Israel dahil dito po ako magpapahatid ng mga update sa YouTube. Ito pong Facebook, ginagamit po natin to para sa live format. Para po dun sa mga updates, YouTube po tayo. Ano po? At ayan po ay isa sa mga nagpapasigla sa inyong lingkod kapag dumadami po ang ating subscriber. At syempre, sa Facebook, para mahabol po ninyo, marami ang nagtatanong, paano raw po makakapanood ng live? Ang system po dyan mag-i-like po ninyo yung facebook.com/alientalk, alientalk. I-like lamang po ninyo yan. Dahil tapos tuwing tayo po ay may scheduled live broadcast, makakatika po kayo niyan o makaka-receive po kayo ng notification o makikita po ninyo yan sa inyong mga posts, no, sa page ninyo. Diyan po ninyo mababantayan kung kailan po kayo magla-live at kapag tayo ay nag-live dahil nakakatanggap po kayo ng push notification na live na po ang Alien Talk. Yan naman po. Okay, tradisyon. Hindi maaaring mawala. Ang tradisyon dito sa Wealth of the Nation, hanggang sa aabutin po hanggang sa kakayanin. Magandang gabi kay Eduardo Espinosa. Yes, dumating na ang ID mo. Dumating na ang submission mo. Kay Liz Garcia Rios, Marvin Kalimlim, good evening. Alfredo Tonga, salamat.
Sa YouTube na lang daw siya dahil may lakad siya. Okay. Lauro Reyes Albano, kay Julie Gurospe, Enzo Di Maculangan, Nalida Isanan, Ami Shota Mangkoy, Elena Puyong, Marilu Quijano Apiliado, Motia Marie. Ay, Motia Marie. Hello po kay Princess at kay Sir Anton. From Olonga po pala si Motia. Kay BRNX Buwadi. Kay Bel Diaz. Hi Bel. Kamusta ang pagbabakasyon dito sa Pilipinas? Eddie Presi Velasco. Maayong gabi, will be watching your program. Kay Adrian Lindo. Kay Rendon RV. Kay Selip Reyes. Edison Onson. Hi Edison, good evening. Kay Baby Pana. Giselle Cantones from Hong Kong. Bernardo Gation, bukang meron ng submission si Bernie. Kay Marilo Maldos Junaldo. Jeffrey Lagi, good evening. Joselito Sarmiento, hi boy. Salamat boy doon sa yung graphics na pinadala. Kay Dangsky Jokino, Raelian, Jonathan Juanillas, Elvira Garcia, kay Maria Lizelle Andrade, Richard Zolas, Gabriel Domingo, Adrian Diaz, Andrew Calzado. Hello Andrew. Pag may development, tawagan kita. Kay Alfredo Parfan. Alfred, tapos na. Nakita ko na yung submission mo. Kay Chris Gailonia, kay Anthony Santiago Martin. Naging panauhin natin noong nakaraang linggo, Sunday Super Chat. Maraming salamat. Naway, lumabas na si Apo Marcos next week para makipamahagi na ang mga biyaya sa Pilipino. Naniniwala ka, Anthony? Nalalabas? Ako rin. Ako rin. May mga ugong-ugong na ganyan na galing sa mga anonymous sources pero reliable. Kay Vanessa Galentes, Berns Gonzalez, Virilio Lihesta, Donato Red, Gladys Neptuno, Arnold Malyari, Violeta Pahador. Oy, nakita ko na yung submission. Kay Onsi Shefen, good evening. Mukhang meron na rin si Onsi. April, June, December, Ami Mariano, Miguel Luberia, Jersen Urbino, Juan de la Cruz Paganduyon, Tabeta Tolentino, Lilita Fabro, Margarita Selga, kay Monty Hen, Vicenta Cepeda, kay Cheryl Mali. Hey Cheryl, magandang gabi sa iyo. Natanggap ko na yung iyong padalang submission. CB Dorias, Jose Buabayan, Danilo Rabara, Jade Bartolome. Hi Jade. Hi Cryptorak. Crypto Magnet. All right, rock and roll WOTN followers and good day to PECOG community, especially to Princess Elizabeth and all officers. Hi Ate Del, good evening sa inyo. Natanggap ko na rin yung inyong submission. Wensin De Villa, Gemma Tayag, Aida Birhin, natanggap ko na rin yung submission. Iyan po lang naalala ko dahil mahina po ako sa pagbubukas. Nako, na-overwhelm mo ako. Mamaya ko ikwento ko. Kahit ganitong mga pangalan, hindi ko nababasa ng mahusay. Kay Arlene Asma, yun na lang Elena Puyong, tapos na. Mirna Abon, Chudulo Simapranca, Eliazar Dulo, Edgardo Cabuska, kay Henny Mission, Bong Berol, Silito, tapos na. Norma Kamat, kay Sister LB Siga, Alberto Milo Laneta, Kate Arlie Albonita, Remy Pispis, Tess Giango, kay Lynn Hadulos. Lynn ba Hadulos, taga Iloilo? Ana Misisar. Tsaka po pala, doon sa mga taga Iloilo, dyan sa Kabatuan. Fiesta bukas, inimbita ko ni Relio Lopez. Thank you sa invitation mo, Relio. Nangako nga akong pupunta ako dyan. Pero tela mo, hindi ko inasahan itong ito sa ID, makukuba ako. Sabi ko na nga ba Akari Asi, Joven Capa, Edsel Serrano, Jason Elia, Frederick Batahoy, Rosalina Salayo, kay Hayete, saan ba ka dito sa hospital? Watching you live dito sa hospital. Sang hospital, Jeffrey? Dito ba sa Iloilo? Mirna Abon,
Kay Kapoy, uy, Kapoy na bitaw, pero sige lang keep on fighting. Kapoy bigay, Kapoy ang kinabuhi. Robinson Ramos, Adria Sansano, yan. Behitang Bawan, kay George Mirabete, kay Remy Pispis, Elias Ardulfo, tapos na ba? Kay Chesa Malaya, Michelle Macalinaw, Santa Gisela Igilion, Sally Samlero, Maria Rosa Silang ng Italy, Lovelyn Wee, anong the truth ay? Nabel, anong the truth ay? Carlito Pre! Kamusta ka na, Pre? Marlene Palikti, Ami Mariano. Sabi niya, Canton, ang ibig sabihin ko na next week ay batay sa kagustuhan ni Apo Marcos. Pero kung sa tamang panahon po ang gusto niya, nasa sa kanya na po yun. Okay, tama ka dyan. Kay Vincent Vicente, lagi po ako nanonood sa mga videos mo sa YouTube at nabasa ko na nag-ask na magsabit kami ng 2 valid ID. Nag-send po ako kanina sa email nyo. Sana nakarating po successfully sa inyo kasi naniniwala po ako sa mga sinasabi nyo about your stories regarding former President Marcos. Thanks po. Siguro dyan mas mapaibig lahat kasi mga lumang istorya, naniwala dun sa istorya na fabricated ng CIA dahil nga para uminit. Pati ako noon, naniwala ako noon. Buti na lang, hindi ako nagpunta sa EDSA pero talagang passionate ako. Siguro talagang nagsawa lang ang mga tao kay Marcos noon pero pinagsisihan ko rin nga dahil wala na talagang bumuti pa. Lahat binaboy. Naging ni Padre Damaso. Yun, Padre Damaso. yung nobela ni Jose Rizal, nakatotoo ho yun. Padre Damaso, na anak ka si Doña Victorina, nakatotoo ho yun. Talaga si Jose Rizal, misteryoso tao. Tapos yung istorya na Crisostomo Ibarra, akala natin tumalon sa tayo may buhaya. Kinain ng buhaya, patay. Katotoo yun, dahil hindi mo pala namatay, nabuhay mo pala. Ayun. Para maisaayos niya, yung mga iniwan niya dun sa No Limit Tangere, maisaayos niya nang hindi siya nakikilala, alias Simon ba yan? Nakatotoo yun. Dahil ngayon yung ating naasahang buhay, akala natin ay patay, ay tila. Makikita na ho natin, mawi-witness ho natin yan first time. Okay, good evening, sabi ni Teresa Dumanais at si Chari Nunez. Hi, Chari. Joe Magsayo, Mitch Mangkoy, kay Nelda Arquero. Nelda. Oy, kay Ed Neri, good day to you, Anton, and for friends dear and everywhere. All right. Mag-submit ka na, Ed. Mag-submit ka na. Yan. Ubo pa ng ubo. Sige. Hindi ka na mag-enjoy ng pera. Ubo ka na ng ubo. Irineo Magdano. Michelle Candelaria. Kay John Sena. Tangob. Estoy Estrada. Parang Estoy Estrada. Parang ito yung basketballista nung araw number 13. Sa San Miguel. Ito naalala ko. May bata ka. Malaking memorya, no? Kunanan niya. Cherry D. Sagimo, Luella Abelia, Leonard, Aurelio Villarte, Mr. Colliantes, Daniel Estariha, kay Architect Valle. Architect, marami ka na project, Architect. Pag nagkataon. Kaya nag-send ako. Saka Anton, sige, mag-send ka. Para sabihin mo sa akin kung ano yung pangalan mo, di ko alam kung ano yan Nasulat hapon Ambrosio Hugo, Noel Arcilia. Noel, maraming salamat sa iyong mga pakikipag-communicate sa akin. Hindi ko pa natatawagan yung dapat nating tawagan. Kanto Mabuhay, Jean Cruz, Chris Busa. Na-receive niyo po ba? Hindi pa, Chris. Kasi hindi ko pa na-check. Nakaka-overwhelm. June Bernrana, mamay ko ikwento ko. Kit Harlia Bonita, Ace Perez,
Na-receive mo na ba? Yan ang mga katanungan ngayon. Miguel Luberia, Hawks Ronald Ramos, Michelle Lopez, Marifel Salonga, Lilibet Katotal, Alan Milebo, Ruth de la Cruz. Ay, Pe, mamiesta tayo bukas sa Kabatuan. Derek Bueno, Tawin Sigon Sahonya, Caspir Dofire, Marlene Quinto, Shirley Katapang, Jun Benrana, tapos na. Marisa Palikte. Ay, Marisa, mukhang nandyan na yung padalang submission. Larry Luzbia, Oriada Gitaurus, Jericho Magbanwa. Ay, Mr. Magbanwa. Lorna Lucero. Ay, Lawrence Lucero. Lilibet Katota. Tapos na. Irene Baklaan. Peter Mugot. Tatalino. Tata, natanggap ko na yung iyong ID. Ang gwapo-gwapo mo pala. Alfredo Parpan. Alfredo, nandyan na pero hindi ko pa nabubuksan. Kay Jeffrey lagi. Yung iyong ID. Ay kay Ate Del. Ate Del, natanggap ko na yung padala ng iyong anak na ID. Nonima Castillo. Carlos Arganda. Ay, Joel, magandang gabi, Joel. Kay Gudoy, ay Gudoy. Pang-apelido pa lang, Sanglaan na, Eddie Presi Velasco, Gary Liagas, Renato Hetio, Fe Dulza, Ambrosio Hugo, Norilanda Cha, Ovencio Laporga. Oven, natanggap ko na yung iyong ID. Marlene Lloren, Monina Samprada, Net! Magpapadala ka ba ng ID, Net? Padala ka lang, ha? Padala ka lang, ha, kung gusto mo. Okay? Padala ka. Sina Ilaw. Frederick Batahoy. Maylin Hirasmo Balyosa. Jen Puri Soriano. Ara Oredina. Jong Nisita Berunilla. Doc Richie. Thank you, Doc Richie. Natanggap ko na. Rolly Alegria. Kay Hani Solo. Hi, Hani. Kamusta ka na, Hani? Miss na kita, Hani. Okay. Bien Arnold Sotelo. Kay Rolly Reyes. Kay Maylin Sumabat. Joe Amina Leal. Kay John Sena. Kay John Sena Tangub. Carlos Arganda. Kay Sandel. Ay, Sandel. Del Prado. Kay Beth Pahanoy Pascual, Banji Kiambao, kay Soliman Aldave, Hilda de la Cruz. Mahaba, no? Kailangan natin gawin, no? Alice Morelos, Bicrasa, isa natin. Emilio de la Torre, RGBX Danyes, Lloyd Pediglorio, John Nagita John, Joseph Placiente, Sila Angeles Guevara, Nancy Laksamana, Edwin! Hindi ko pa nakikita yung iyong padalang ID. Larita Joe, Anselin Tolentino, June Moya, Awire Birds, Annelin Tolentino ulit. Okay. Jersey Norbino, nandyan na yung ID mo. Padala. Marlifer Salonga, Arnold Marliari, Jonathan Dangkalan, Mark Lintoy, Kevin Kalumpang, Sita Jose, Ferdinand Odivelas, at Jerilyn Reyes. Sige, dyan na lang muna, ha. Sorry. Ito na lang, sige. Kay Alison Yamango at kay Leo Tesoro, Discover Forever. Ayan, okay. Sige, thank you. Sige, ubo pa. Ayan, ubo pa. Hanggang sa dumating, isang ubo na lang. Saya-saya ko. Alam niyo, sa totoo lang namumroblema ako. Namumroblema ako in the sense na yung mga nagpapadala ho dun sa Gmail na ibinigay ko sa inyong email address, napakarami na ho, na-overwhelm ho yung ako mismo. At yung allocated na, ang tawag nun? Allocated na size, yung allocated na space na pinoprovide ng Gmail na free is limited only to 15 gigabytes. Okay? Ngayon, nakikita ko ho, from April 29, magmula ho nagpalabas tayo ng announcement,
Hanggang sa araw na to ay nasa 2,200 entries. Bawat submission ay meron pong ilang nominees, ilang mga pangalan. Minsan hindi lang isa. Diba, Antonio Israel. Minsan ikakarga ko pa yung kapitbahay ko, kaibigan ko, kasama ko sa trabaho. So nasa 2,200, pumapalo na ng 2,300. Yung allocated na space na 15 gigabyte ay nasa 13 gigabytes na po. Maya-maya lang yan, sigurado hindi na ako kayo makakapagpadala dahil puno na. Ngayon, ginawa ko, bibili ho sana ako ng additional na storage space of 100 gigabytes. Mura lang naman. Ang problema, hindi ma-process yung aking debit card. Ilang beses na ako nag-attempt. Kasi kung madagdagan ko yung allocated space, hindi na ako mamumroblema ngayon kung paano ko i-harvest ito. Kasi mauobliga po akong i-harvest ito na prematurely o nang wala sa oras. Tako naman makukuba. Diba? So, napag-isip-isapan ko, malamang, pinakamagandang gawin ay ito ay nagiging problema na rin ng iba. Nakikita ko doon, yung iba pong nagpapadala, pupunta pa ho sa internet cafe. Although na meron silang cellphone, although na nakaka-communicate sila sa Facebook. Pero nakikita ko pupunta pa sila sa internet cafe dahil hindi sila marunong gumamit ng email. Kami lang yata ni Ed, saka yung ating mga iba talaga na talaga savvy, no? So merong level ho nung kakayahan na paggamit yung familiarity dun sa mga applications. So hindi po lahat pala ay marunong gumamit ng email. Now, naisip ko baka pwede na rin doon na lang sa facebook.com/alientalk. Hindi ko alam kung merong bandwidth allocation o merong limitation yon, no? Pero siguro doon na lang. Wag doon sa personal ko, please. Doon sa personal messenger ko, maging doon sa first account, Anton Ari, maging doon sa Anton Israel, wag po doon, please. Dahil talagang hindi ko po kakayanin, mabubuang ho ako. Doon po yung mga ibang messages. So kung papadala ho kayo ngayon, paki-announce na lang. Dahil although nagagawa ko na panibagong announcement pa, ipopost ko sa YouTube. At hindi mo kayo makapasok na dun sa Gmail na unang naging punduhan natin. Doon na lang po sa Alien Talk. Facebook.com/Alien Talk and then sabay like na rin ho. Siguro yun na lang. Hindi naman ang gusto ninyo dahil convenient. At napansin ko rin nga, tama nga naman na mas madali, lalo na pag kinunan ninyo yung picture, naka-Facebook na kayo, ipadala na lang. Kaysa doon sa magtitinker around pa kayo, papasok ka pa sa Gmail, ipipaste nyo pa yung tama. Sige, bahala na. I-follow up nyo na lang sa akin kapag nag-deadline na. Sabi ko nga, tinanong ko nga, may deadline ba? Marami nagtatanong, may deadline ba? Wala pa. Importante, yung milyon ay mabigyan. Milyon. Okay? Now, bukod dyan sa milyon na mabibigyan, yung mga, sabi ko nga, bigyan natin ng priority yung mga walang access sa internet, yung poorest of the poor, yung nandun sa kanayunan, sa kabukiran, yun na lamang po. Pero sana wag naman sila magmatigas ang ulo dahil para po sa kanila. Para dun sa mga walang kakayang bumili ng magpa-ID. Kasi siyempre luluwas pa ng kabayanan. O yung iba pupunta pa sa syudad. Mamamasahe pa. Napakalaki ho ng investment nila. Nagpa-ID lang tapos mag-aantay pa ng matagal. So napakiusapan, sinabi naman sa akin, sabi ko, Sir, paano po to?
Yung mga ano sir, kailangan natin, yung mga purist of the poor, yun dapat makatikim na ano, yung mga matatanda hindi na makababa ng ano. Okay. Umubo ka pa. Sabi, para po sa kanila, barangay clearance, barangay ID, and police clearance. Yun na lamang po. Wala na pong tawad. Kasi yung iba sabi, pwede po bang i-integrate? Dahil meron kaming samahan. Kami nag-assemble na kami ng mga tribal folks. Nag-assemble na ho kami ng mga indigenous people. Pwede bang i-lump sum namin, ipadala lahat yung aming listahan? Hindi po. Hindi po. Bakit? Ayun na nga lang eh. May mga agam-agam ho, no? May mga agam-agam hinggil po dun ng first nating i-announce ito. May mga agam-agam ho, nagsabi, Anton, baka masira ka dyan. Oo, alam ko yan. Pinag-isipan ko itong mabuti. Kung unang instance, sabi ko nga, ulit ko, hindi muna ako medyo malamya ang aking paanyaya. Pero nung nakita ko na ho yung mga signs, mukhang totoo, tsaka po tayo umalagwa. Ngayon, i-announce natin to ng 29, hindi lang ho nagtagal, Yung kanina lang o kahapon, itinag ho ako ni Jake Roy. Si Jake Roy po, isa po yan sa mga amin pong isa sa mga kasama natin sa UFO Society of the Philippines. Isa po yan sa mga mahilig po mag-interact, magpadala ng mga articles, no, tungkol sa UFO. At least, kahapon, nakita ko, tinag na ho ako. At sabi, itong parang wealth of the nation, sabi ni Jake Roy, buti pa ang Europe o Hungary, meron ng ATM at debit card na may laman. Parang 10 ATM ka Anton, Israel. Anton Ari, Israel. Ayan, 2 million prepaid debit cards given to migrants official. Sabi nga doon. So, yan po naging kaganapan. Yung iba ko sabi nga, too good to be true. Ako rin, sabi ko nga, too good to be true. Fantasayakal. Sabi ko ganyan. Pero subukan natin. Hindi ko nga muna sinasabi kung magkano yung agenda, magkano talagang totoo. Pero malalaman niyo yan pagka malapit-lapit na para hindi maiwasan natin yung scam. Yung scam in the sense na may tutubo pa pagkakwartahan pa ng iba. Hindi yan. No? Pero alam ko, too good to be true. Pero sige lang. Now, ito yan, lumabas na. Ito, hindi man ito nangyari sa Pilipinas, pero yung pattern, yung pagbibigay diyan sa mga migrants na yan, ay may kahalintulad po sa atin. Sabi nga doon sa doon sa testamento ni Marcos, mauuna mga Pilipino Pero nauna muna to kasi yan po ay humanitarian po ang purpose kung bakit po inisyuhan yang mga migrants na yan. So 2 million ho. Tayo dito sa Pilipinas, meron ba? Meron. 2 million lang ba? Hindi. Masigit pa ho dyan. Kaya ma-overwhelm mo tayo. Kung meron na magsasabit na 1 milyon, tatanggapin ko. Mag-subscribe kayo, 1 milyon. Pwede. Kaya lang ang problema ko niyan, yung storage. Storage. Siguro pagtulong-tulungan na lang natin. Storage. Mura lang naman yung flash drive. Bibili tayo nung naka-terabyte na ilang terabytes na removable disk. Ayan, kaya pagtulong-tulungan natin, madali na lang yan, not an issue. At kukuha ako ng assistant para i-harvest yung mga dato niya kung aabot tayo ng 100,000 o 1 milyon. At napansin, may nagsabi nga pala sa akin na ginagamit daw yung video ko, nangungusap ako, tapos ng ibang mga ahente.
Okay naman yan. Basta kung sa tingin niyo ay nakakatulong. Pero kung tutubuan nyo pa, wag naman. Ito ay tinatawag nating service to others. So, yan muna ang ano natin, no? Pero ang concern nga pala po dito ay yung bakit daw nabigyan? Ito sabi nung Hungary yata, tinatanong bakit nabigyan daw yung mga terorista? Ito daw ay isang parang security threat sa kanila. Ayan naman po ang ating inaayos. No? Kaya nga po hinihingan kayo ng barangay clearance. Yun na lamang, hindi pwedeng exclusion nyo, bibigyan na lang yung listahan. No? Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan ho talaga mag-exercise tayo ng due diligence para hindi tayo mapulaan. Kaya kailangan po yung barangay clearance, police clearance. Para sabihin, wala kaming binigyan o wala tayong binigyan na terorista. Di ba? So yan po ang isa sa mga paraan para ma-counter natin itong mga pangamba. Kaya tapos yung tatanungin naman, security threat daw na isangla o ang tawag yan, ipagkatiwala sa akin ang inyong mga ID, anin ko naman ho yun. So, kung kayo naman din mag-a-apply ng telepono, linya ng telepono, bibigay din naman yung ID ninyo, wala pagkakaiba. Tapos ito po, wala pong bayad, isang kusing walang sisingilin. Tapos may mga nagtatanong pa, ako po ba associated daw kay Kapa? Hindi ko alam kung sino yung Kapa. I-research naman ako. Yung Kapa, yung pastor na sabi magpapaulan daw ng pera ng Diyos. Ganun din, parang ganun din kasi ang tema. Pero may membership fee, naniningil ng 350 pesos. Meron pa siyang investment scheme. Kaya multi-million naman. At hindi magalaw-galaw ng mga politiko dahil maraming members. Hindi po yun. Hindi po ako associated sa Kapa. May nagsabi pa, ikaw ba associated sa Bigs Kupay? Nung Prince someone na Prince ang titulo nasa anong tawag nun? Okay, nagganon. So, wala rin po. Research na naman din ako. Paano yung Bigs Kupay na yan? Very recently, may tumawag kanina. Yan ang ganyan nung ginagawa ko. Dito lang ako pero busy ako ngayon. Tumawag. Sabi, Kanton, member ho ako ng Northeast Luzon ganito. Northeast Luzon Foundation. Ganon. Pwede po ba kami sumali dyan? Sabi ko, ito po ay walang restriction. Ito po ay hindi members-based or membership-based endeavor. Hindi ito membership-based. Lahat po. Everyone is free to join as long na yung pinaka-minimal, the most minimal requirement, barangay ID and police clearance ay ma-meet po. Parang respeto na po natin dun sa magbibigay o mag-i-issue ng ating ATM. Ito ba'y prelude na sa cashless society? Posible. Pero ang good news niyan, may laman. May laman for life. Sana totoo. Okay, sige. So, yan po ang At saka iwasan po yung kaya doon muna tayo sa pag napuno na po yung email, doon na po kayo magpadala sa facebook.com/alientalk para sa ganun maiwasan ko na rin po yung pagtatanong na, Kanton, na-receive mo na ba? Pakicheck. Kanton, na-receive mo na ba? Pakicheck. Hindi ko pa nare-reply. Nandiyan lang mo yan. Okay, sige. Yung mga byuda raw ba? Pwede raw ba sila? Byuda na. Ay, pwede ho. PWD daw sila. Pwede po ba? Pwede ho. Ang pang mga priority, nasa Biblia ho yan. Nasa Biblia yan. Yung mga babaeng bao. Ayan, mga yan. Yung binibigyan ng priority ang mga babaeng bao. Babaeng bao, ibig sabihin nun ay byuda, balo. Okay, so yan lang yung mga day-to-day concern. Dati tungkol dito sa ID, mag-issue po ako ng
may cling announcement sa YouTube. Samantala, sasamahan tayo ni Dato Dimagiba. Kung kayo rin po, nais po ninyong mag-react. Unti-unti po natin i-flash yung anyong ha. Okay, ito, sabi ni Hero. Ito ang taya na walang bayad, pero grabe ang premyo. Yung, nanalo ka na, Hero. Yung pinaka-minimum na panalo mo is 350. Pag nalaman mo kung magkano ang premyo, doon mo malalaman na nanalo ka pa pala, mas higit pa doon sa 350 na yan. Yung tinaya mo. Pero walang taya. Ayun. Okay. Sige, tatuloy natin. Dato Dimagiba, magandang gabi. Magandang gabi po, Canton. Dato Dimagiba. Where are you calling from, Dato? Sila po? Saan kayo tumatawag? Ang signal natin ngayon, di klaro. Di pa maklaro. Medyo putol-putol. Okay, pero naririnig mo ako. Hello po. Naririnig mo ba ako? Okay. Sige. Naririnig mo na ako. Ikaw naririnig kita loud and clear. Hello. Yeah, naririnig mo na ako. Medyo masamang signal natin. Sige, dial ulit ako. Okay, sige. Go ahead. Please go ahead. Okay. So, saan ka tumatawag? Hello. Tatawag ako ulit sa'yo. Tatawag ako sa'yo, ha? Okay, sige. Ayun. Medyo mahina, Okay, samantala. Sabi ni Ricardo Bascos, text, Canton, mayong gabi, mangkot ko. Canton, kung pwede ko, madala personal sa IMO. Ayun, mga ganon. Mag-IMO naman siya. Yung photocopy, salamat gid. Hindi pwede muna. Subukan muna natin yung sa facebook.com/alientalk. Dahil magkakawatak-watak ko. Hindi ko na humatitrace, no? So, yun lang muna. Pag naubos na yung bandwidth na allocated natin sa YouTube, titigil na sa pagtanggap. By then, doon na po kayo pumunta sa sa Facebook. Facebook na. Nagre-ring na si Dato Dimagiba. Hello. Hello, Dato. Magandang gabi. Magandang gabi. Napuputol nga. Okay. Parang may nagbaging sa kuwan natin ngayon, no? Okay. Saan ka tumatawag? Parang may naka-kuwan. You're being heard. Kaya mo lang. Okay. Siguro mga aliens ito. Ang mga engkanto yan. Oo. Saan ka tumatawag, Dato? Where are you calling from? Ako nga pala tumawag siya, pero nasa ka ngayon? Sira talaga. Yung boses ko nag-echo. Nasa ka ngayon? Yun ang tanong ko. Medyo. You are being bugged. Bag tayo? Ayan na-bug daw itong number ko. Infected nga itong 0906-397-0601. Hindi kita marinig. Hindi mo ako marinig. Yeah. Yan. Okay na ba yan? Yung boses ko. Okay. Naririnig kita. Sige. Okay. Saan ka tumatawag? Dito sa Cebu po. Okay. So anong concern mo? Tuloy mo na. I'll give you the chance. Ano? Sabihin mo na kung dapat mong sabihin. I did not get your point. Anong nais mong ipahatid? Well, sa mga Canton, sa mga previous discussions from several episodes na narinig ko na, para sa akin, parang may mga missing links or missing personalities
sa mga sa mga funders natin kung saan talaga galing ito, kay Ipin ba, kay Rizal ba. Now, I was waiting for somebody to mention about the name of another person by the name of General Jimeno Camino Moncado, the founder of the Moncadians Academy or Moncadians Foundation. Okay. Sila po. Sige, go on. Okay. Para sa kalaman mo, Sir Anton, Sige. I had been working with previous with many groups like the Mukadians, the Rizalians, mga taga PBME, then sa mga farmers, mga fisher folks. Wala pang isang nag-mention or nag-discuss kayo na about General Camino Moncado, who was also as a matter of fact, last February na isa ako sa mga naka-witness ng mga siguro matauhan yun ng mga ng mga CIA dito sila sa Pilipinas. They are foreigners, and they were looking at a certain Federal Reserve notes na nasa posisyon ng isa sa mga Mungkadians. Now, every box contains trillions of dollars. Sabi nila, sufficiente na ito para maka-save sa kahirapan ng Pilipinas. Nakakita na ko ng isang episode mo about similar case with, what's that name, Yoyongko? Yes. Yeah, Yoyongko. In my understanding, yung mga notes na nasa kanyang posisyon para yun sa lahat ng mga veteranos, right? Yeah. Mga galing Yung sa mga general yata yun. Sa mga Mungkadians was being prepared by General Jimeno Camino Moncado. And I hope nga mayroong mga well-informed personalities diyan na maka-share sa atin, maka-correct sa atin how this is being done now. Kung paano natin ito gawin. Okay. In a similar fashion, yung katanungan mong yan, yung premise na yan din yata yung isa bang parang inahanap din ng ibang mga grupo, ng ibang mga associations, kung paano nila marirelate itong nangyayari ngayon na ina-announce ko doon sa mga previous announcements na na-receive nila coming from other groups. Yes. No, halimbawa yung NELFI. Sir, paano kami? Kasama ba kami dyan? Yun ang tanong. Yung ibang grupo na halimbawa related or unrelated, pero ganun ang tema, may mabibigay na pera, na-associate nila ngayon dito sa ginagawa natin. Yeah. And then we're leading to the same question, who is behind this? Yes. Yeah. That's right. Although na ako talaga, honestly, dato hindi ko alam. And I don't want to know at the moment. Yeah. May sabihin ako sa iyo. Sige, go ahead. Kanton, no? Go ahead, please share it with us. I'm trying to check. Personally, I have been associated also with various spiritual groups. Pwede natin sabihin, ako mismo, I'm also a spiritual person. So, last February, isa sa mga mediums namin, we're trying to consult about this one. So, nag-consult namin, as a matter of fact, during that time, na-meet ko, na-istorya ko, yung espiritu mismo ni tanda ni IPM at espiritu ni General Moncado. Okay. So, nagkaroon ako ng medyo urge or
what we call that, interest na coordinate o i-connect sa'yo para mabigyan ito ng linaw Yes, please. Oh, maganda yan, para sa kalaman ng lahat. Okay. At alam mo bang, Dato, na meron din nag-comment dun sa YouTube. Sabi niya, napanaginipan niya si Jose Rizal. At sabi daw, yung Jose Rizal, 2019 is the year. Kung yung mga na may aakma doon sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, ganun din sa'yo. Yes. So, I have to tell you one story. Canton. That was December 30, 2012, Rizal Day. Kasama ko yung isang grupo ng mga Rizalians the whole night. Then, we have been talking about this, wealth of the nation or para sa kayamanan, para sa mga Pilipino, kayamanan para sa humanity, para sa mga Rizalians, para sa kanila, talagang wala mamatay si Rizal atong December 30, 1898 ba yun? Yes. 1896, I think. 1898? 96. 1896? Okay. So, Rizal died at the age of 113. 33. Mga Rizalians yung mga kausap ko at the time. Okay. And they were telling me about this wealth that gi-prepare ni Rizal para sa kanila. Then some of it were being arranged by General Camino Moncado in 1934, 1935 in the United States of America during the time of President Woodrow Wilson. As a matter of fact, the group of General Camino Moncado was very much responsible para mabigyan ng independence ang Pilipinas by the United States of America. Siya ang nag-prepare, that was before the partnership of Dr. Jose Rizal and FM in 1944 yata yun, 1944. So nauna si Moncado at si Rizal. Okay. I want this to be corrected by somebody who knows better than me, better than us. Yeah. Oo. Kung sino man may nakakalam tungkol po sa storya. Kasi very, very seldom na ma-encounter ko yung patungkol kay General Moncado. Although, parang meron akong naulinigan. Nakadungog ko ba? Merong something went wrong with General Moncado in his group. Although na ito, mali siguro ako, no? Pero kaya hindi na siya na-isolate na siya dahil meron yatang nagawang labag doon sa protocol. May protocol pala to, Dato Di Magita. Yes. One of the protocol it has been explained to us. One of the protocol is walang kukolekta yung kwarta. That's why ito ginagawa natin dito. Somehow. Yeah, totoo yun. Nag-ano tayo doon sa protocol. Yeah, diba? Totoo yun. Kasi ayaw natin masira. Kumbaga, sa maliit, sa ganung bagay ba naman. Now, ganun daw mukhang na besmirch yung reputation ni General Moncado, pero yung history niya talaga hindi ko alam, pero yun ang nakarating sa akin. I don't know kung may nagsabi rin sa yung tungkol diyan to that effect. I'm not ready to that. Kay ang nakausap ko yung mga actually yung mga Moncadians was being may mga faction from General tapos mamatay yung founder, pumalit yung si General Federico Jaime Moncado. Tapos pag namatay yung si Jaime Moncado, nagka-faction naman. The biggest faction now that I know here in Cebu is the group of General Isabelo Cabasa. Siya yung nakausap namin last February. And dito I presume they are from Pentagon. Dalawa yung mga foreigners nag-examine sa authenticity sa mga boxes that is being kept by one of them, pero kakilala ko. So, they are very promised that will be. Okay. Napuputol. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi ko na sasabihin unlimited na may limit.
Kasi nag-advertise ang Globe Telecom sa nag-advertise ang Globe sa YouTube. Yeah. Okay, sige. Yan ang limitation. Tumatawag siguro siya kaya busy. Okay, bigyan daan muna natin itong katanungan. Maganda yung kanyang nire-raise. Malalim-lalim yan tungkol kay General Moncado. Pero yun nga, may mukhang Hello, Dato. Hello, naputol tayo. Yeah. Oh. Ano, sige, nag-advertise yung Globe dun sa ating YouTube kaya ano lang, yun, limitation lang yan, limitation. Okay, sige. Please continue. Okay. So, ang sitwasyon ngayon ng mga Mungkadians, although I'm not a Mungkadians, but I have been associated with them for a long time. Medyo nagkasipak-sipak ng grupo karon. Then, magsasiring siguro. Ayan. Hello. Ayan. Yan nangyayari yan pagka tumatawag sa number ko. May nagpiapiano. Okay, sige. Ang nangyayari yan naalala ninyo nung kapag kausap ko si Star 888, madalas mangyari yan. Nung kausap natin si Lolo Hugo, nangyayari din yan. Yung mga mga engkanto daw. Okay, siguro yung anonymous na tumatawag sa akin, engkanto yun, ha? Mabait naman yan sila. One of these days, kakausapin ko ngayong hari ng mga engkanto. Pero kailangan yata ng medium yan. Meron yung medium dito. Kakausapin natin yan. Magriring. Hello, Dato. Yeah. We have a very poor signal. Nangyayari yun kapag Talagang may nakikinig sa atin. May nagpapiano, ganyan, nangyayari yan pagka dito sa programa natin. Anyway, sige, as you were saying. Anyway, on my part, I'm very happy to share something. Maybe, sa may tawag na to, Heritage Fund or Humanitarian Fund. What we are anticipating, what we are hoping for. Basta ATM para sa lahat. Yung i-discuss kanina natin mga kuwan ba? Yung mga tinatrabaho namin sa aming grupo ngayon, yung tinatawag yung substantiality of numbers, then total business plan, then we have to show to the bank, to the World Bank, that we have the capacity to manage the funds or the capacity to absorb. Actually, mo na yung mga requisitos from what we know from somebody in the World Bank. May kakilala kaming isang World Bank diplomat before na nagsugod mi because we started this mga sobra na mga 15 years ago. 15 years ago. Okay. Actually, I have started in 1997 pa. Kanton. Di maayo gid kay daghan accumulate na mga information. May ngunta nga kadaghan na may mailad. Kadaghan na nailad. Kadaghan na tanakuan ba kay because we are spending money para so that we can help other people. That's right. But this is the moment na pwedeng simulan siguro ulit. Pero siyempre hindi naman wala naman yan yung tinatawag na nanghihingi tayo ng membership or whatever, but in some sense that's what I appreciate. In some sense, the sincerity of those who contacted you. And of course, in some sense, may mga contact na kayo, may group na kayo na nabuo that you could re-invite, no? In kaso na yung iba nag-give up na siguro this is the moment na mag-attempt naman ulit tayo because we are on the same boat. We are in one boat here. Yeah, we are on the same road. The same road. So
maybe makakoordinate tayo sa I'm privileged to talk to you. I'm likewise Dato. Likewise. Okay. So sige, baka mag-end na yung program mo. Hindi pa naman, but okay. Let's stay in touch, and kung ano man yung mga thank you. Development. Have you received my text message? Hindi ko pa siguro nabasa, Dato. Mamaya na lang. Yung I have sent you my Gmail. Okay. Ad. This afternoon. So, kindly check it out. Sige. And then yung mga kahigala ni mo diya, mga silingan, mga neighbors, mga friends. I'll try to work it out kay mo lagi itong ang problema, they do not have access to internet. Yes. They do not mga senior citizens na wala na di naka-kuan. Pares na ko dili na ko kuan sa kanang internet o sa mga kanang kuan. Then senior citizen naman ta. Baliw. The problems, especially itong mga the poorest of the poor, yung mga IDs, two valid government IDs. Ngayon na-minimize na lang yan, Dato. Pwede na yung barangay clearance and police clearance. Lagyan na lang siguro ng picture. Pagtulong-tulungan na lang. But we have, pinaka-problema natin is yung attitude ng mga tao, yung mga pobre na gusto nating tulungan. Amo lagi. Those people who were stuck in the mud, yung bang nakalibing na sa putik, they have been used to that for many years. We extended to them, they have the possibility na makatulong tayo sa kanila. Ayaw nilang lumabas doon. Yan na nga. So, that's the problem. That's the problem. That's the attitude of our Filipino people. That's the problem. That's a problem. That is a problem. But that is that is a problem. But that is also this kind of problem is being perpetuated by corrupt politicians in exchange for political support. Correct. Malaking trabahong gagawin pa natin. Okay. Sige, maraming salamat, Dato Dimagiba. Stay strong. Maraming salamat din po. Sige. Okay, thank you. Ayan. Si Dato Dimagiba ng Cebu. Nagbibisaya kami. Sigurado naman marami namang mga Cebuano speaking at hindi naman mahirap intindihin yung aming pinag-usapan. So yung concern gusto niyong tulungan yung mga poorest of the poor, yung mga walang access sa internet, at gagawa nga sila ng paraan kung paano nila ma-reach out yung mga nasa kanayunan. Pero ang problema yung attitude. Ibang nandiyan ka na, ino-offer mo na yung kamay mo, sasampalin pa yung kamay mo. On the other hand, Dato Dimagiba, that's a problem but that is also a solution. Solution dun sa tinatawag nating problema, kapag lahat daw may pera na, wala nang kikilos. Ngayon siguro, pag hindi sila nakatanggap, maingganyo silang kumilos, magdo-double time kumilos. So ganun pala yun, Lord? Marunong ka talaga, God, ha? So, ayan. Wala po itong association. Anong political affiliation? Wala. Kung merong association o affiliation sa religious group, wala. Kay Ednery, meron kasi kami partners. Kay Jess Romualdez Marcos, meron kasi kami yung mga unang nagsimula ng Kwentong Barbero. Kay Ros Calleja, meron kasi kami mga nagsimula ng Kwentong Barbero din. At saka yung siyempre member ng WOTS, si Jule Marie, si Gary, si Princess, sa sino pa? Si Supremo. Kami yung mga, kumbaga yung early days namin, early days nito, naku, napakahirap. Pero exciting kasi maraming pumapasok, parang puzzle. Talagang malaking puzzle na ginugdugtong mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin yung wisdom ng Pangulong Marcos, hindi pa rin natin maarok. Pero siyempre, nandyan yung mga usap-usaping buhay pa talaga. Kaya nga, itong sinimulan na natin Apo Marcos! Apo, marami kaming umaasa, Apo! Sige. Dakuha natin itong mga
katanungan. May ilang minuto pa tayo. Teka, i-on ko muna tong computer ko. Hindi ko pa pala na-plug. Baka mag-shutdown. Ayan, okay. Sabi ni Jason Escorpizo, pakiclear lamang po. Pakiclear. Sa lahat ng listener, qualification sa mga OFWs na single. Pwede siguro kasi OFW. Pwede siguro. Married pero of the family lang. Married basta is one family, one head of the family. Yun ang ano. Kung wala, siguro basta one person per family. Kung puro kayo single. Di yung nanay tatay, kung matanda na kasi dapat hindi lalagpas ng 70. Siguro isa lang sa mga mga hindi nakapag-asawa. Kung nga naman. Sir, paano nga pala yun? Kung isang household, walang asawa silang lahat, mga ulay. Paano daw po single parents? Yun, isa pa rin yan. Separated, yun, isa pa rin yan. Other single individuals, yun talagang mga technical detail, hindi ko alam ang kasagutan. Pero ang sabi, one person per family. Meron nga pong nagsabi, siya daw nasa abroad, pakitulungan siya. Siya ay isang OFW. O ano ang sitwasyon niya bilang OFW? Nasaan ba yung ID mo? Meron siyang isang ID. Pero doon inisyu sa lugar, okay na yan. Papatunay nga maganda yan, nagpapatibay ng OFW niya. OFW siya. Pero, nasaan yung local ID mo? Nasaan yung passport mo? Wala. Expired na. O sabi ko, paano ka makakauwi? Sabi niya, yung nga problema siya, hindi ako makakauwi. Bakit? Kasi, tawag na? Yung, stow away ba yun? Yung undocumented, kawawa naman. So, wala silang document na hawak-hawak. Magpapatunay man na sila ay mga legitimate OFW, mahirap po yun. Maraming mga ganyang contextualities, case-to-case basis na pinapabot sa inyong lingkod, hindi ko po alam ang katanungan. Pero sige lang, padala lang ko yung ID ng yung mga concern na pinadala ni Scorpizo, let's go on. Saka na natin yan 1% ng mga Pilipino nag-email sa inyo kanto, 1 million na kailangan, talaga katuwang po kayo sa proseso. Yun ang problema, dapat talaga duming. Kung 1 million, ma-overwhelm yung system ng mga platform. Mahirap. Talaga siguro kung hindi ko kayang i-finance yung staff, pagtulong-tulungan natin. There is a law regarding privacy and confidentiality we need to be aware of. Releasing our confidential information, beware to hackers. Okay, we will consider that. Pero yan naman voluntary, hindi naman yan hinak, no? Kaya yan talagang willfully na sinubmit net. Kaya hindi tayo natatakot dyan. Pwede po ba isabay sa pagpapadala yung ID yung magulang at biyanan ko, parang member din natin. Basta yan ang magulang mo, ikaw may asawa na, i-separate family unit na yung sa'yo. No? Pero yung parents mo wala pang 70 years old, okay. Pero yung mga kapatid mong walang asawa, dyan na muna sila. O dyan na muna. Unahin natin muna yung may mga holders ng family units o leaders ng family units. Sir Anton, ask ko lang, pwede po ba mga anak ko na 18 pataas ang mga edad? Kung ikaw ay mismo na at ikaw mismo ay meron na o nagpadala na, wag na hindi nakasama yung mga bata. Hindi na. O makakakuha din po ba din sila? Hindi na muna siguro kasi unahin muna natin yung head of families and yung OFWs. Pero ang magandang balita niyan, marami pang slots. Baka siguro sa second round o sa third round. Yung third round, yung mga Pilipinong American citizen. Yung third round, yung Pilipinong European citizen. Yan. Kasi marami po Hindi naman to yung paunahan, Tingnan natin, basta simula muna yung head of family and OFW.
Sa Cebu, taga-amin yan. Magtataas na kami ng lahi. Rice Shiba. Isang person lang po in every family po. Yes, that's it. Kamusta po ang lahat ng future millionaire and to my friends ng Bueno family? Ayun na nga pinag-usapan namin kanina ng isang caller. Sabi ko, kung nakakatanggap ka, siguro, tapos yung kapitbahay mo hindi naniwala sa'yo, wag ka nalang maingay. Wag mo nalang ipahalata. Kasi para maiwasan mo yung maiinit na mata. Alam mo, masama yan, yung maiinit na mata, may negativity, tapos tignan ka ng masamang ganyan. Yung negativity niya, tinatapon niya sa'yo. Kaya wag na lang tayo magpahalata. Wag na lang natin sabihin, kami nakatanggap. Wag na lang. Tahimik na lang tayo. Tahimik na lang tayo mag-enjoy kung sakali. Para hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng iba na hindi nag-avail. At iwas init ng mata pa. Baka iba sa inggit. Ipakulang pa tayo. Mahirap na yan. Good evening. Nagsabit na po ako. Okay, titignan ko Prime. Kasi darating din naman yung araw na magkakatuos-tuos tayo rito. Sasabihin, bakit hindi ako wala? Dahil pagtatgap, magre-release ako ng mga pangalan later, ha? Magpasa na po ako sa email ad. Pag Virginia, kapag hindi ka na makapasok doon sa email ad dahil ubos na yung aking allocated na space, doon na lang sa facebook.com/alientalk. Wala nang iba. Wag doon sa messenger account ko. Kahit magpadala ko kayo, i-ignore ko po yan. Sorry. Doon lamang po. Total pupunta po tayo dun sa punto na bago ko isubmit, mag-ano muna tayo. Ikaw, meron ka na ba? Kaya sino mong gusto magpahabol? Gagawin po natin yan. Hindi lang kasi ako palasulat, masakit na sa ulo, kaya hanggang mikropono na lang muna tayo. More power to you, watching from Morocco. Okay, Maricel. Good evening. Hi, Marilyn Pascual, Agabaw. Okay. Nabigay mo na ba yung ID mo? Marilyn, thank you Marilyn watching from Doha, Qatar, Ami Ibio. Tanong lang po, katulad nung nasa abroad, paano ko makukuha ang pera kung sakali? Umuwi ka. Ronaldin, uwi na. Dahil pag uwi mo rito, hindi ka na siguro gaganahan bumalik. Pwedeng ipadala. Sagot ko na kapag nakatanggap ako ng akin, sagot ko na yung padala dyan. Bayaran mo na lang ako. Nasa abroad po, ATM mo naman laman, syempre uwi ka na madam. Yan. Kaya nga, uwi ka na. PM na nagpadala na po ako kaming okay, yeah. Yes, oo. Dio Novel, thank you. Nagpalista po mga 6 na taon pataas. Wala po yan, hindi pa pwede. Kasi at least 18 anyos and 1 per family lang tayo. Yes. 1 per family lang. Paano yung walang, wala akong ATM? Kaya bibigyan ka nga ng ATM. Kung wala kang ID, kumuha ka ng barangay ID at isang police clearance at nang sa ganun maiwasan ang anggulo. Sabihin, nagpo-promote pa tayo ng terrorism. Good evening po, na-receive ko na po ninyo. Ayan, maraming tanong na ganyan, pe. Magkakaroon tayo ng isang araw na pagtutuos-tuusan, pag-uusapan natin yan. Yung mga wala pa, di ipaalala nyo sa akin. Yung mga wala pa, di kumabol na lang. Pero sasagutin ko po yung email ninyo, lalagay ko po doon, receive. Pagka nabuksan ko na. There is a Moncado colony in Marawi City. Ano kaya yun, Ed? Yung mga IDs po yan, requirement bago magawa ng ATM. Kaya wait lang, ang update kung kailan ang release ng ID. Nagpapadala 2 valid ID po back to back. Padala mo sa email. Yan. Tama yan. Para magawa nila ng ATM. Tama yan. Hindi po mula sa iyo ang ATM. Correct. Hindi ho ako ang issuer ng ATM. Hindi po ako ang issuer. Hindi po WOTN. Pinangalanan lang po natin yan para madali ninyong maalala. WOTN at ATM. Wotunaton! gmail.com. Pero malapit nang mapuno. Na-overwhelm ako. Sa isang oras, parang nakikita mo, dynamic yung web, yung email page, yung email, gumagawa ganun. Ngayon lang ako nakaranas niyan.
Good evening, Sir Anton. Nung nagsimula ako ng Gmail, nung ma-introduce yung Gmail. Pero ngayon lang ako nakaranas yan. Naniniwala miracle sa submission. 1974, Rizal died from 1861. Age 113 years old, sabi ni Dan. Wala pa si General who died in Hawaii. Namatay pala si General Moncado namatay sa Hawaii. Good evening. The more the merrier. Yes, Ed. Million to. Ang kailangan, million. Kung kailangan natin ng system, pagtulong-tulungan natin, tulungan nyo ako dahil bibili ako nung kailangan siguro yung tawag nyo, disk drive na terabyte. Hindi kayo, hinay kayo. Abuli mo na lang sa Facebook. Picturean nyo lang po. Ang sipin nyo dato. Pa-ATM ma'am yung hindi nakasabit ng requirements natin. Paano yung mga kababayan nating walang internet? Domeng yan, tulungan na lang natin. Inyayahan ninyo. Kunan nyo ng kaya nga, mas maganda nga sa Facebook dahil kunan nyo na lang ng picture. Pagkuha ng picture, pag nakapasok na kayo ulit sa isang may wifi, send na kagad ninyo. Hindi na ako kayo papasok pa sa anumang email platform para mabilis. There are people who are on the dictum, show me first. Yun na nga. Oo. Sige lang. Total, yung show me first, meron pa naman sigurong second round. Ha? Tama, doon na lang sa second round yung iba. Doon na lang sila para hindi tayo mahirapan. Ipaniguro nyo po para if andyan na yung nakita nila. Good evening, Sir Anton. Nahuli na po yata ako dahil akala ko DHL. Hindi naman, marireview mo pa ito sa YouTube. Walang access, alam po na ni Lord Omnipotent. Okay. Kung meron na ng account sa designated bank, paano kung meron na ng account sa designated bank? Gagawin ka naman siguro ng panibagong account. Sigurado yan, bawat isa sa atin may panibagong account. TikTok experience it, yung sinasabing show me the money. Oo nga. Sige lang. Doon na sila sa second round. Mauna tayo. Hindi po airs kung hindi next to command in line similar to cease to believe. Oo. Mahirap ipaliwanag sa kanila. Parang tinatawanan ka pa. Oo, yan mo na. Parang naman may maglingkod sa atin. Kaya magtatipahalata. Parang yung may mga istorya na matandang kala mo napakahirap pero pag dumudukot sa kanyang wallet o sa kanyang kwarta moneda, hindi na uubos yung pera. Hindi natin alam, dahon na pala pinamimigay, binababayad sa tindahan pero pera lumalabas. Yan yung mga medikero. Bakit ganyan 70,000? Kaya hindi mo maiwasan kung bakit ginawa 7,647 islands. Tama ka dyan. Kasi magkakaiba tayo ng panuntunan, pagkakaiba ng ugali. Watching from UEA. Saan ba yung UEA? Hindi kaya UAE. TNT po ka, Anton. Yun ang problema. TNT. Yun ang problema. TNT. Yes. Stow away. Yun. Run away. Yun. Run away pala. Yung tunay dapat lang meron kay matanda, kay bata, kay single o pamilyado. Lahat ng anak, meron din tig-isa. Siguro darating din yan. Kasi kaya lang, ang quota, wala sa ganun. Hindi covered ang buong populasyon ng Pilipinas. Kung halimbawa 100 million, walang 100 million yung quota. TNT, guro. Kaya nga wala pa silang ID. Sa bahay namin, head of the family, tatay ko. Kaya ako matanda na, hindi ko pa makapag-asawa dahil walang ipon. Uy, wala ka pang asawa, Lisel. Sister ko, solo parent. Sa bahay din namin nakatira. Subukan natin yung solo parent. Marami dito sa Middle East, may takas runaway. Ayun na nga. Walang pinipili, basta Pilipino. Marami din Italy, TNT. Hindi bali TNT, basta makapagpakita kayo ng updated na passport, ha? Yung mahirap kasi yung TNT na wala ng passport at namumroblema at tatanong isa sangguni sa akin.
Sana po yung tao, kung sino man siya, lahat nila pwedeng bigyan, pero lahat suggestion lang naman po. Salamat po. Kaya nga lang, hindi talaga lahat siguro mabibigyan. Ha? Kailangan may maiwan. Para picturean na lang, send sa email nyo. Picturean, padala na lang doon sa Alien Talk. Facebook.com/Alien Talk. Doon na lang po. Wag po doon sa personal kong ka Anton Israel. Hindi ko po maasikaso yan. Naipadala ko na po ang family ko. Ang dami naman, Rose. Ang dami naman, ha? Yung mga ano lang, yung sasalain pa naman natin yan. Watching from Australia, mga tribo. O yun ang problema. Sa amin, may mga tribo, dato ang hihingi ng pera for membership, 600, nangako na. May pera o bahay hanggang ngayon, wala pa. Ito, wala naman tayong sinisingil. Ako pa ang gagastos. Basta yung mga maliliit na bagay. May mga nagdo-donate naman. Say na. May natatanggap naman akong donation. Gagastusin natin para dito. Yung among time makabawi. Madam, I will terminate you now. I will pay my penalty and go home right away. Uwi talaga. Dugay na di ko. Mapuli. Nahidlaw na gid ko. Oo. Fiesta pa naman bukas sa Kabatuan, ha? Uli na. Des, mamista ta, mga mamatsoy. But yan, nag-send na po ako. Okay. May oras ba dyan para dun sa roll call. Kung sino yung mga wala pa at mga nagpadala at hindi ko nakuha, ha? Pag-ano natin yan. Sir, napadala ko na ID ko, 2 valid ID yun. Okay, sige. Pati yung ikama, pwede yan. Tapos sa mga Siemens po pala, as suggested by Goods Calidonio, kasi ito, si Goods, kapitan yata ng barko. Sabi niya, Canton, pwede ba passport tsaka yung Siemens book para madali para sa mga seafarers? At tinanong ko kanina, sir, pwede po ba yung passport tsaka Siemens book? Sabi, pwede. Ayan. Tagumpay. Okay, yung kaya mga teams protestas, as suggested by Goods Calidonio, Captain Goods Calidonio, Siemens book, pwede. At iba pang mga pagpapatunay na kayo ay OFW. Musta na mga pikon yan? Sa suggestion lang po, pwede po gawa tayo ng breakdown list ng mga pangalan na na-receive ng ID tapos i-post sa FB page. Yes, gagawin natin yan. Gagawin natin yan. Pero hirap ako. Ako lang mag-isa. At itong aso ko, imbes na akong master, siya ang master ko dahil ako pang sumusunod sa dumi niya. Pwede ko ba itawag kay Tulpo ito para maabisuhan ang taong bayan na meron pala ganitong, wag na lang. Mas maganda yung tayo-tayo na lang, yung para bang hindi pa naririnig. Yung bang, wala pang nakakaalam, tayo lang. pero alam na pala ng lahat, pero tayo lang, ha? Iwasan natin kasi papasukan tayo ng politiko. Ako, yan, hard drive pang yung 1 terabyte. Ako hindi ako dyan sa politiko na yan. Ako hindi sa pagmamayabang. Inimbitahan kami sa Malakayan, panahon ni Gloria. Giliw na giliw sa akin nung araw yung. Isnabero daw ako. Ayaw sa politiko. Nung natapos na yung aking mission sa kanya mission para sa bayan na link siyempre sa kanya. Pero ang mission ko para sa bayan, umalis na ho ako. Dahil ayoko, gagamitin ako. Paano po malalaman kung meron na kaming ATM? Andito po kami. Siyempre naman, Lizar. Mag-subscribe sa youtube.com/TonyIsrael para malaman ng pinaka-latest update. Natanggap na po yung Xerox copy ng Doc na may apelidong Oloteo. Ayan, mga ganyan. Tanong, Kaya sabi nga, magkakaroon tayo ng roster. Mga late viewers, send nyo po email, okay? Pero sa ngayon na doon na sa Alien Talk, facebook.com/Alien Talk. Mag-i-issue rin po ako ng bulletin sa YouTube pagkatapos nito. Why give you the authority to gather personal information regarding ID system? Beware for conflict of interest. I don't see any conflict of interest, net. Kung bakit binigay sa atin ng authority, hindi naman authority ito.
Ito ay isang pribilehiyo na maaari rin namang naibigay sa iyo. Maaari rin namang ibigay kay Mang Juan. Lahat naman tayo binibigyan ng pribilehiyo na to na isiwalat. Wala itong authority. Hindi ito a matter of authority, kung hindi a matter of kawang gawa, service to others. Kung gusto mong ipamahagi yung balita, pamahagi mo. Kung hindi matutuloy, wala namang mawawala. Musta na po? Okay, Arwa Menak, uwi na Arwa Menak. Bakit may quota? Di po ba according to Sir FM, lahat ng Pilipino ay beneficiary? Siguro may quota dahil yung mga bata hindi naman kailangang pa na maisama dito. So malaki-laki rin naman, malaki-laki lang naman. Tsaka kung walang quota, yung sinasabi mo verse na tungkol dyan sa quotas, I think yan yung mga direct beneficiary. Yung impact ng biyaya ay direkta na napupunta. On the other hand, yung lahat ng Pilipino ay makikinabang indirectly. Okay? Meron namang indirect at direct. Tayo, yung mga nakasaad doon, tayo mga direct. Tayong gagamit nun mismo. Ask ko lang po, kay kanino po ba yan? PM na lang po. Kung hindi man po ninyo sabihin dito. Ang totoo, Sandel, hindi ko alam. Baka kay Lolo Ugo. Joke lang. Lubos ako naniniwala magkakatotoo sa Bible. Okay. Pwede po sa inbox mo po. Pwede po. Hindi po, Arwa, doon na lang sa facebook.com/alientalk. Kasi kung sa inbox ko, matatabunan. Hindi ko makikita. We're blinded by Damaso. Ano ba yan? Beware. Ano ba yan? Beware mga pikunyan. Beware saan? Send ko lang dalawa si Alien Talk. Okay. Sino po si Ranto nangihingi ng mga valid IDs? Sana di-scam yan, kausap nyo. Baka ibinita lang sa internet yung mga personal datos dito. Hindi mangyayari yun, Ed. Kasi ako mismo ang mangangahalaga niyan. Ang integridad ng inyong mga identification ay aking pangangalagaan. Kaya hindi basta-basta natin yan isusurrender kung hindi ito totoo. Okay? Kung hindi ito totoo at hindi ko isusurrender, i-delete ko yung mga files. Ipapakita ko sa iyo, i-demonstrate ko sa ganitong paraan. I-delete natin yan isa-isa. Okay? Kaya wag po kayong mahintakutan. Watching from Abu Dhabi. Tsaka, ano ba naman yung SSS? Ano makukuha kong datos doon? SSS, tinigil mo sa likod, bakante, blanco. Hirap talaga, baka magamit sa mali ang mga ID. Okay. Kaya nga, during the election period, walang lalabas, wala akong kakausapin tungkol dyan sa ID na yan, maliban sa inyo. Yan ang pangako. Hindi ito gagamitin sa eleksyon. Sharon, pakisabi naman, kung pwede mag-withdraw dyan sa ATM na yan, siyempre naman, Jess. Pag nandyan na, pwede mong ibayad ng Louis Vuitton. Gusto mo bumili ng Louis Vuitton, ng mga luxury items, pwede. Good evening po, Sorrento. Paano yung mga citizen from other country na wala na sa susunod na batch na lang? Kung pag nagsabi na third priority, pag na-satisfy na yung OFW at Filipino citizen, yung mga Filipinos na citizen of other nations, yun naman siguro ang isusunod. Yung mga senior citizen na above 70, sabi sa akin, meron daw panibagong programa. Hindi naman po ID system yan kasi hindi tayo gumagawa ng ID. Hindi totoo. Walang ID system to. Submission lang ng ID para basihan, gawan para sa paggawa ng ATM. Tama yun. Maganda explanation yung Lisel. Okay. Sige, malapit na tayo. 3 minutes na lang. Elmer Reyes. Hindi ko si Elmer Reyes nakaklase ko. Basketballista. Ilagay po ba ID na isasend namin through your email o kung saan kami, kung saan region kami o kahit hindi na po? No other information needed. Basta yung ID lang ninyo as is. You don't have to tell me na, I'm from ganito. Hindi. Wala yun. Walang ganun. Kahit nasaan lupalop kayo, basta
local ID, yung walang question, walang requirement na aalamin kung nasaan kayo. Pabati naman po si Henry Sagum. Birthday ko po bukas. Uy, happy birthday Henry. Kasabay ko po si Jojo Bueno ng Mabayo, Murong Bataan. Salamat po. Ay, by the way, sinapasalamatan ko nga po pala yung nagpadala sa akin ng 1,000 through BDO, Anguno branch. Kung sino ka man, anonymous, na nagpadala ng 1,000 sa BDO ko, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Meron akong Angono branch na BDO. Pinagsabihan tungkol sa ID. Ibigyan ng trabaho pero ayaw maniwala. Kaya mahirap na yan, hayaan mo na lang. Para meron sumunod sa atin. Abutan na lang natin. Only those who believe will get the benefit. Na-receive niyo pa ba? Okay. Beware lang, Sir Anton, baka magamit ng 8 diretso katulad ng isang web developer na binalita sa hindi. Galit ako sa politiko. Hindi ako naniniwala sa politika. Pag ako nakatanggap ng pera, bibili ako ng lupa, magtatanim na lang ako, magsasaka. Ayun, ako. Ng prutas. Maraming bibili sa'yo, Marilyn, ha? Pagka namunga yung prutas mo. Iba, hindi nanonood na programa nyo, kaya tanong ng tanong. Yung nga naman, binaiksi na nga lang yun. Buti, hindi 1 oras at kalahati. 12 minutes na nga lang. Paano nyo malalaman kung OFW nag-send? Di ba priority ka mong OFW? Kung SS at passport copy, doesn't matter. Basta ang priority is Filipino citizen and OFW. Kung identical yung ID nila, walang problema kasi pareho silang priority. No? Ngayon, sa ID, doon na. Kung nagkulang ang ID, dahil OFW siya, yung ID na ginagamit niya as OFW. Kahit company ID, sa ibang bansa, basta merong sigurong passport. Pero kung meron kang OWA, POEA, okay. Pero yung ginagamit ninyong ikama ba yan? Yung ginagamit ninyong ID dyan na pagpapatubay na kayo ay OFW, palagi ko pwede yan. Ha? Mas maganda nga yun dahil nagpapatunayan na kayo ay OFW. Kung meron, halimbawa, basta may passport ka, may susuportahan na lang ng ID ng galing sa ibang bansa, palagi ko papakiusapan natin yan. Kung hindi man, kung kulang man, i-inform kayo. Ha? Kaya, dasal tayo, dasal. Okay, special info. Walang humpay na paghati ng special info. Ingatan nawa po kayo. Salamat. Huwag ako ubuin. Ay, Jolan! Ay, salamat, Jolan. Pakihanda na po, ha? Pakihanda dyan sa mga kasama natin sa Mindoro, yung inyong mga ID, Jolan. Maraming pera sa mga bangko, account number lang. Oo, marami. Diyan sa land bank daw. Yun, sabi nga ni Dato Engineer na mabuhay ka, Tupo Kibir TFK. Okay. Ganun din sa iyo. Kung makakatanggap ako, kahit konti, mabibili ako ng lupa at makastay ako sa Pilipinas. So, siyempre, magtanim tayo. Bueno, ayan, tama-tama, 10:31. At tayo magpapaalam na. Pa-shout out, ating Everdires, Princess Elizabeth. Okay, Princess, magandang gabi sa iyo. Diyan sa Nevada, Reno, Nevada, na nabili na yata ng Pilipinas. Okay. Bueno, yan lamang po ang ating naihatid ngayon. So, paalala ulit, uulitin ko po, kapag hindi na kayo makapasok doon sa email, o kahit hindi pa, hindi na kayo, huwag nyo nang gamitin doon. Doon lang po sa facebook.com/alientalk. Huwag na po sanang mag-PPM pa sa akin, sasabihin, Ka-Anton, pwede ba dito? Huwag naman, huwag nyo po akong perapan, ha? Okay, sige, doon na lamang po sa facebook.com/alientalk. Padala nyo na doon. Okay na, walang problema. Bahala na. At lalo na kapag hindi na kayo makapasok sa Gmail, wag na lang double. Hindi na kailangan nagpadala ka na doon sa email, sa Gmail, magpapadala ka pa dahil sasagutin ko po. Makaka-receive po kayo ng receive, Ka-Anton. Ha? At para ma-verify na po yan na kayo ay na-receive ko na yung inyong At kung meron kulang, i-inform ko po kayo. Gaya po nung iba dyan na kulang. Ayan, ubo ka pa na ubo.
Ayan. Good evening, Princess Elizabeth, sabi ni Chari Nunez. Okay, good night, Toronto. Take care always. Okay, sige. Bueno, yan lamang po at until sa susunod nating bulletin, abangan po yan sa YouTube, pinirepost natin sa Facebook. At sa ngalan po ng ating naging panauhin na si Dato Dimagiba, napakatibay na Dato at Dimagiba. At sa bumubuo pa ng Wealth of the Nation sa ating pong mga commenters, 522 comments, 314 reactions, at high time of 240 viewers. Si Anton Israel, nag-iwan pa sa lahat na isang magandang gabi.